ang lahat. Si San Juan Bautista, martir na dakila, sapagkat ipinahayag niya ang mabuting balita. Magsisi Israel, ang sala'y itakwil. Si Kristo'y inyong ibigin at lagi niyong sundin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magandang umaga po mga kapatid. Ngayon po ay huling Martes sa buwan ng Agosto at tayo'y pinagpala na ipagdiwang ngayong ika-29 ng Agosto ang kapistahan ng pagkamartir ng ating patrong si San Juan Bautista, the beheading of John the Baptist. Ating pong ipagdasal ang lahat ng mga intensyong ating taglay, ang mga taong ating pinangakuang ipapanalangin, lalong-lalo na ang kaligtasan ng mga naglalakbay, ang intensyon ng mga naghahanap trabaho, nagnanais makabalik sa pag-abroad at pagbabarko, ang lahat ng mga mag-aaral sa pagbabalik eskwela, at lalo na ang mga sanitary engineers at mga electrical engineers na magbo-board exam sa mga susunod na araw. Upang sama-sama tayong mabiyayaan ng pagkamartir ng ating patrong San Juan Bautista, hingin natin sa Diyos muli ang kapatawaran sa lahat nating nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papurihan natin ng Diyos sa pag-awit ng papuri sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo,
Kristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw nga nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagkasilang at pagkamatay ng iyong anak na si Jesus ay pangunahan siya ni San Juan Bautista at ang kanyang pagpapakasakit para sa matapat mong katotohanan at ang kanyang pagsisikap na sundin ang loob mong makatarungan. Ang lahat nawang ito ay amin nawang dibdibing mapanindigan sa pananalig sa iyong aral. Sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na yun, sinabi sa akin ng Panginoon, magpakatatag ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid ng muog.
sintatag ng haliging bakal o pader na tanso, hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayong yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapong kong iyahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad ang inusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Marco. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan Bautista dahil kay Herodias. Ang babaeng ito ay asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng iyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito ay taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya.
Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga, tinanong ang kanyang inang si Herodias, "Ano ang hihilingin ko?" Ang tugon ni Herodias, ang ulo ni Juan Bautista. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista." Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaya't agad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay, pinugutan si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagparito sa pambansang dambana ng ating Poong Jesus Nazareno, huling Martes sa buwan ng Agosto, at ngayon pong August 29 ay ang paggunita natin sa pagkamartir ng ating patrong si San Juan Bautista, the beheading of John the Baptist. Alam ko alam naman natin, ngunit para sa hindi pa ho nakakaalam, ang ating pong Basilica Minor at pambansang dambana ng Poong Jesus Nazareno ay siya ring parokya ni Juan Bautista, ni San Juan Bautista. Kaya't nandun po sa ating altar sa gilid ang kanyang imahin, at itong bahagi pong ito ipinangalan kay Juan Bautista, ang Plaza de San Juan Bautista. Kaya't this is a big event for all of us, devotees of the Black Nazarene. Napakaganda ho ng ating ebanghelyo, nakalulungkot ngunit napakaganda. Napakaganda dahil ito ay masasabi ho nating ang kabayanihan at katapatan ni Juan Bautista sa kanyang misyon bilang huling propeta, at nakalulungkot dahil ang kapalit ay ang pagkapugot ng kanyang ulo. Kaya ho, in English, this feast is called the beheading of John the Baptist. Sabi ho ng iba, delikado pala ang magsayaw. Delikado ang magsayaw. Kasi yung may mga sayaw hong tulad ng ating narinig sa Ebanghelyo, mapapasubo ka na mangako. At yun ang nangyari. Si Herodes masyadong nabighani sa sayaw ng kanyang pamangkin, pamangkin, na popularly, pero wala ho sa teksto, no? Si Salome daw, pero hindi ho siya, wala ang pangalan sa teksto, ang babaeng nagsayaw, na anak ni Herodias, na kanyang hipag. Tama ba? Sister-in-law. Kasi ho si Felipe, na asawa ni Herodias, kapatid ni Herodes. Kaya doon pa lang ho, marami na hong sablay, no? Wala bang galang si Herodes sa kapatid niyang si Felipe, at pati ang asawa nito na kanyang hipag, kanyang gagalawin at ituturing na asawa. Nasa na ang respeto niya sa kanyang kapatid na si Felipe?
nasa na ang paggalang niya sa kanyang hipag na si Herodias. At bakit si Herodias, na turingang asawa ni Felipe, masasabi ho nating may pagtataksil sa kanyang asawang si Felipe. Wala hong nabanggit kung si Felipe ba'y patay na or what. So we presume si Felipe ay buhay na buhay pa. Pero kaya nga ho, si Juan Bautista na ating patron, nanindigan, huwag mong panghimasukan, huwag mong sirain ang pagsasama ng iyong kapatid at hipag, si Felipe at si Herodias. Hiwalayan mo ang iyong hipag. Ibig sabihin, buhay pa ho si Felipe. At doon ang paninindigan na tiyak tamang-tama naman po kahit sa panahon natin ngayon, kahit sa anggulo ho nating tingnan, nanindigan sa tama't mabuti si Juan Bautista. At ito ang ikinasama ni Herodias. Ikinagalit niya. Kaya't sa buong pagsasama nila ni Herodes, kahit bawal, tinangka niyang itumba. Iligpit si Juan Bautista. At yun nga ho, nagkataon na sa birthday mismo ni Herodes, nagsayaw ang anak ni Herodias, pamangkin ni Herodes, at natuwa masyado si Herodes at ang sabi, hingin mo kahit ano, bibigay ko kahit kalahati ng aking kaharian. Ganun na lang ang saya ni Herodes. Hindi niya akalain na magtatanong ang kanyang pamangkin sa ina nito, sa hipag ni Herodes, si Herodias, at ang pagkakataong nakita ni Herodes, hingin mo ang ulo ni Juan Bautista. Napasubo po si Herodes at wala siyang ibang nagawa kundi pagbigyan kahit mali ang kahilingan ng kanyang pamangkin at ng kanyang hipag. Pasensya note, ako'y hinihingal. Si San Juan Bautista po ay tinuturing na the last of the prophets, propeta. Bakit? Dahil siya po ang isa sa mga naghanda at pinakahuli na naghanda sa daraanan ng Mesiyas, ang ating Panginoong Hesukristo. Huli, pinakahuli dahil ang kasunod niya ay ang Mesiyas na, ang Panginoong Hesukristo. At kadalasan po ang mga propeta ay nakikilala sa kanilang mga suot at sa kanilang mga turot, mga aral. Tulad ng atin hong si Juan Bautista, no? Ang kanyang damit damit ng balat ng kamelyo at ang pagkain niya ay pulot-pukyutan at nandoon siya sa ilang. Ngunit ang katangi-tangi po kay Juan Bautista bilang propeta, hindi lang siya sa pananamit at sa pamumuhay, kundi lalo tigit sa kanyang paninindigan at sa kanyang mga turo. Na bilang paghahanda sa pagdating ng Mesiyas, na kanyang ipinakilala ng binyagan niya ang Panginoon sa Ilog Jordan, hanggang kamatayan sa harap ng makapangyarihan, siya'y nanindigan. Kaya po, isa sa mga masasabi ho nating working definition of a prophet is, a prophet is one who speaks to power and authority. Father, English yan Nosebleed ba tayo? Hindi naman, simple lang naman Ang propeta daw ay siyang may kakayahang magsalita at mangusap sa mga taong makapangyarihan. Yun ang propeta. Tunay na pinanindigan ni Juan Bautista na hindi siya natakot kay Herodes, paalalahanan, questionin ang pamumuhay nito. Bakit mo pinakikialaman ng hipag mo? Wala ka bang galang sa bayaw, sa kapatid mo? Hindi ka ba nakukonsensya sa ginagawa mo? Hindi siya natakot dahil siya'y tapat sa kanyang pagiging propeta, tagapaghanda ng daraanan ng Panginoong Jesus Nazareno, na kahit sa mga makapangyarihan, hindi siya nananahimik at hindi siya tumitiklop. At doon na umuugat yun hong definition ng a prophet is one who speaks to power and authority. Na ang tunay na propeta, tulad ni Juan Bautista, ay nangungusap, nagsasalita sa mga taong makapangyarihan. Of course, ang sinasabi,
tama, mabuti, at kabutihan. Now, lahat ho tayo ay tutuusin nakikibahagi sa pagkapropetang ito. Alalahanin ho natin, di ba? Nung tayo ay binyagan, may 3 karakter o tanda tayong tinanggap. Pari, hari, at propeta. Di ba? Meron ho tayong priestly, kingly, and prophetic character. Alam niyo ba yon? Father, matagal na ako nabinyagan. Siguro ho'y nagninang naman kayo. No? Pero ang binyag, taglay natin habang buhay. Kaya sana ho'y ngayon, no? Sariwain natin at panghawakan natin na kaisa ng Panginoong Jesus Nazareno, tayo'y nakikisa sa kanyang pagkapari, pagkahari, at pagkapropeta. At doon sa aspeto ng pagkapropeta, sana'y maging huwaran natin ang ating patrong si Juan Bautista sa kanyang paninindigan sa tama at sa kanyang pangungusap sa katotohanan kahit sa harap ng mga makapangyarihan. Now, ano ang dapat natin gawin? Kung tayong lahat deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno, sana hindi lang ho tayo kilala o magaling sa pananamit. Marami ho kasi ngayon ang nagdadamit Nazareno eh. Kaso na-declare na persona non grata. Alam niyo na yun, di ba? Siguro yun, hindi lang ho nagbubukas ng TV o radyo ang di nakakaalam niyan. Kilala niyo naman, no? Talaga namang sa itsura, sa damit, kopyang-kopya ang poong Nazareno. Pero, questionable ang pamumuhay at ang ginagawa. Now, kung tayo ho'y merong ganong debosyon, nagsusuot ng kulay ng Nazareno, maroon at dilaw, lalo na pag Biyernes at mahal na araw, o kaya'y traslasyon sa January 9. Sana ho, hindi lang tayo hanggang damit. Kasi marami nang nagdadamit, pero hanggang doon lang kaya nila. Mababaw. Ano ang ibig kong sabihin? Si Juan Bautista nagdamit ng propeta, pagka-propeta, ngunit hindi doon nanatili ang kanyang propeta. Hindi lang sa kanyang damit at panglabas na kaanyuan, kundi lalo tigit sa kanyang pamumuhay at paninindigan. Na sana tayong lahat po na susuot ng uniform ng deboto ng poong Nazareno, wala naman pong masama. Maganda hong paalaala sa iba. Ngunit maganda ring paalaala sa ating nagsusuot na sana hindi lang ako sa pagsusuot magaling, kundi lalo tigit sa aking pagtulad sa poong Nazareno at sa kanyang propetang si Juan Bautista, na ang pamumuhay ko ay sumasalamin sa isang naniniwala at sumusunod sa Mesiyas, ang poong Jesus Nazareno. Ito po ang pinatunayan ng ating patrong si Juan Bautista, na hindi lang siya hanggang sa damit, kundi hanggang sa kanyang pamumuhay, sa turo, pananalita, hanggang mapugutan ang kanyang ulo. Buwis buhay, siya'y nanindigan sa ngalan ng ating poong Jesus Nazareno. Na sana ganun din ho tayo. Hindi lang tayo magaling sa pananamit, kundi sa atin hong pamumuhay. No? Kita ng mga tao talagang nagbago na siya. Deboto talaga ito ng poong Nazareno. Malaki ang naitutulong ng pagsisimba sa Quiapo. Nagbago siya. Naging mas mabuting tao o naging mabuting tao. Nakalulungkot itong isipin pag narinig na, deboto ba yan o debote? Alam niyo yun, debote? No? Bakit pag Friday ang bait-bait niya? Pag nasa Quiapo, talagang namang taas ang kamay, talagang suko, no? Pero pagdating sa bahay, nagwawala. Mukhang may kulang. Di po ba?
Ang huwara nating na maganda pong bigyang pansin at sundan, si Juan Bautista, na hindi lang sa damit, hindi lang sa simula, mula sa sinapupunan hanggang mapugutan ng ulo, siya'y nanindigan sa katotohanan, siya'y nanindigan sa ating poong Jesus Nazareno. Kaya napakaganda hong providential, if I may say, no? Ang parokya ni San Juan Bautista, ito pong Quiapo Church, dito inilagak ang imahe ng poong Jesus Nazareno. Na hindi lamang sa lugar, kundi ang dambanang ito ay patuto at paalaala sa ating lahat na tayong nagdedeboto naway maging katulad ng ating patrong si Juan Bautista na masalamin, marinig at makita sa ating pamumuhay ang tunay na deboto at kapanalig ng Panginoong Jesus Nazareno. Mula pagsilang, since birth, hanggang kamatayan. Hingin po natin kay San Juan Bautista na sana'y tumbasan natin at tapatan, suklian natin ang katapatan ng poong Nazareno sa atin. Na siya na hindi nagbababa ng krus para sa atin. Dinadamayan tayo, hinaharap tayo, pinakikinggan tayo. Sanay tayo rin, di tatalikod sa Kanya, hindi mananahimik sa turo Niya, at lagi siyang ipakikilala sa iba sa ating paninindigan sa mabuti, sa tama at nararapat, tulad ni Juan Bautista. San Juan Bautista, aming patron, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, marami ang nagpapatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay. Dahil sa pagkabatid natin sa ating misyon sa mundo na maging propeta tulad ni Juan Bautista, manalangin tayo sa ating mapagmahal na Ama na magawa natin ang nararapat para sa Kanya. Ang ating tugon sa bawat kahilingan, sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang simbahan naway may tapang natuparin ang kanyang propetikong misyon na ipahayag ang ebanghelyo ng walang takot o kompromiso. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan naway magkaroon ng budhing matatag na kabatay sa katapatan at moralidad. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang ating pamayanan naway manindigan at magsalita para sa katarungan at dignidad ng tao. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Tayo naway hindi panghinaan ng loob dahil sa mga pagsubok sa buhay. Bagkus, higit na maging matatag sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga ito. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway pukawin ng sigla ng pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Patuloy po natin ipagdasal ang kagalingan ng mga may sakit, ang kaligtasan ng mga naglalakbay, ang pagpapala ng Panginoon sa mga mahal natin sa buhay, malayo sa ating piling, maging ang mga naghahanap trabaho, ang mga nagnanais makabalik sa pag-abroad, ang lahat ng mga sanitary engineers at electrical engineers
sa kanilang nalalapit na board exams at sa mga mag-aaral na nagbabalik eskwela, manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Sa katahimikan, pagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga personal at pamilyang kahilingan. Diyos naming makapangyarihan, pinagpala mo kami ng pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista. Maialay nawa namin ang aming buhay sa paglilingkod sa iyo, sa ngalan ng aming pangangaral at buhay. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong ipinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayon ng mga alay, ipagkaloob mo ang tuwid na landas na ipinangaral ni San Juan Bautista sa ilang, at sa dugo niyang dumanak ay matapang niyang tinatakan sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa Kanya'y manguna, ang tagabinyag na si Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang, siya iyong itinangi, at sa ligaya ng marami, siya ang naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta, siya lang ang naghayag na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagabinyag na nagumanap sa pagpapabanal sa tubig at nagutos magbinyag na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya ay dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, hinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
Osana, Osana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Sa krus mo at Pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo't kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, ang aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal, kasama na si San Antonio de Padua, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang magkakapatid sa iisang Panginoon at sa iisang patron, si Juan Bautista, sama-sama nating awitin ang panalangin tinuro ni Jesus sa atin. Ama namin, sumasalangit ka,
sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mayroon pong Latin expression, nemo dat quod non habet. Ko, Father, English nga, hirap na kami, Latin pa. Sa English po, we cannot give what we do not have. Di daw natin maibibigay ang wala, ang di natin taglay. Si Juan Bautista nagpahayag ng katotohanan dahil ang buhay niya'y puno ng kabutihan. Ito ang dapat nating tularan. Mamuhay tayo sa kabutihan, mamuhay tayo sa kapayapaan upang ito rin ang ating maibahagi sa tanan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Kordero ng Diyos na nag-aalis
kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang ipinaghanda ng buhay at turo ni San Juan Bautista. Mapalad tayong lahat na magbubuwis buhay din para sa Kanya. Panginoon, Noon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Yahweh, alam kong ika'y naririto. Lagi na tuwing na sa tabi ko. Sa kapahamakan, iniligtas ako sa buhay na walang hanggan. Akay-akay mo. Puso ko yung nasiyasat, batid mo ang lahat-lahat. Ang aking mga panlulumok at ang aking mga pagtayo. Kamay ko'y lagi mong tangan, kahit sa bingit ng kamatayan. Yakap mo ako sa iyong bisig, kanlungan ko ang iyong pag-ibig. Yahweh, alam ko ika'y naririto. Lagi na tuwing nasa tabi ko. Sa kapahamakan, iniligtas ako sa buhay na walang hanggan. Akay-akay mo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na pakikinabang, ngayong ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng tagapagbinyag na si Juan Bautista. Ipagkaloob mong sambahin namin ang inilalahad nitong buhay at ikagalak naming lalo ang pagganap nito araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sana po bunga ng ating naging pagninilay sa buhay ni San Juan Bautista, sa kanyang pagbubuwis buhay, at bunga na rin ng ating pagdedebosyon sa mahal na poong Nazareno. Lagi din tayong magdadasal sa Kanya upang tulad niya, manatili tayo sa Panginoon hanggang kamatayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ating pugbaunin at tanggapin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga taglay nilang larawan at mga pangalan nilang di makasimba dala ng iba't ibang kadahilanan. Basbasan din po ninyo ang mga imahen at dasalan na kanilang taglay-taglay. Ang lahat nawang ito'y magpaalala sa amin sa binyag, kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang Biyernes pong darating at Sabado ay First Friday and First Saturday of September. Huwag po nating kalimutan ang ating mga debosyon. Tapos na po ang ating banal na misa, humayo tayo at maging katulad ni Juan Bautista sa katapatan sa mahal na poon. Salamat sa Diyos. Sabay-sabay po nating awitin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati